Natin ating mga sarili para sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Magiging pagkain ang ating mga kaluluwa. Magiging pagpapala sa ating mga espiritu, salita ng Diyos na makapangyarihan at bumabago ng puso, kaisipan ng bawat nilalang. Allow me to lead you sa pagbasa po ng ating passage today na tinatalakay po natin in series in the book of Hebrews, Hebreo sa Tagalog. Sa kabanatang 11 po tayo magsisimulang basa, talatang 4, at talatang 1 hanggang 4. Hebrews 12, verse 1 to 4. Pangunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog. Ganito po ang nakasulat. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis Niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Ito po mga papagpalang salita ng ating Panginoon. Hanggang doon na lang po muna ang ating pagbasa. On this passage, allow me to share with you today a message na pinamagatan ko po na endure, keep on running. Pwede ba nating basahin sabay-sabay? Ready? 1, 2, and 3. Endure, keep on running. Maging patient, maging mapagtiis, maging matyaga, at patuloy tayong tumakbo sa takbuhin na itinalaga ng Diyos sa ating mga buhay. So, po ba natin ang taong ito? Sino nakakakilala? Anybody? Paeng Nepomuceno. Ayan. Sino siya? Kasi marami baka hindi nakakakilala sa kanya. 6-time world champion sa bowling at pride ng ating bansa. Nakapagbigay po siya ng karangalan hindi lang sa kanyang pamilya, sarili, lalo na sa ating bansa. At siya po ay nakilala, tanyag sa buong mundo. This one, kilala niyo po? Anybody? Paeng Nepomuceno. Efren Bata Reyes. Ayan. Again, a man na naging popular world champion sa larangan naman ng bilyar, pool. Ayan po yung kanyang mga world champion na napanalunan. And the last but not the least, kilala ba natin to? Itong taong to? Sino siya? Okay, Manny Pacquiao. 8 division world champion. Walang nakagawa niyan, siya lang. At lately, hindi lang siya kinilala sa buong mundo, kundi siya ay itinalaga na Hall of Famer International. Sa ating bansa, palagi na siya nakakakuha ng ganong award. Pero ito po ay latest na award niya. Siya ay na-recognize ng malaking samahan. Hall of Famer siya internationally. So, ang mga taong ito, mga kapatid, ay kilalang-kilala natin sa ating bansa, even sa buong mundo. Nababanggit ko po ang mga taong ito sa atin dahil ang atin pong passage na binasa ay marami pong indikasyon o interest o kabatiran sa world of athletics o sports. Dahil may mga binabanggit pong palakasan o sports dyan sa ating passage such as marathon o foot races. In other places ng Bible, especially si Apostol Pablo, palagi po siyang gumagamit ng mga
mga imagery o kaya ay analogy o kaya ay mga illustration patungkol po sa palakasan, sa sports such as boxing, wrestling. Yan po yung kanyang mga na word. And we all know based on history and in the Bible, ang mga Greeks and Romans sobrang interesado sa mga athletic competition. At hindi lamang para sa physical well-being, kundi sa karangalan niya, lalo na ng kanya pong bansa o bayan. Kaya nga po, sa panahon, mga kapatid, di ba, marami na ang talagang hindi lang into sports bilang hobby o bilang passion, kundi source na rin ng pagkakakitaan, kabuhayan, karangalan, katagumpayan. Hindi lamang niya at ng kanyang pamilya, kundi ng kanyang bayan o bansa. Sa atin pong passage na binasa, may dalawang theme po tayo na makikitang pinagsama po ng writer, kung si Apostol Pablo man ang sumulat ng Hebreo, walang iba kundi about athletics, foot races, and citizenship, which is yung citizenship ng lahat ng sumasampalataya kay Kristo sa langit. Heavenly citizenship. Sabi mo sa katabi mo, citizen of heaven ka na ba? Kasi lahat po ng mga nanampalataya kay Kristo bilang pangitagapagligtas ay hindi lamang masasabing Filipino citizen, American citizen, Japanese citizen, whatsoever citizenship. First and foremost, ang napakagandang citizenship niya is that citizen siya ng langit. Ayan. Siguro yung mga katabi natin, parang pag tinignan natin, parang alien na alien ang dating, foreigner na foreigner. Kasi hindi siya Filipino citizen lang. Amen? Panlangit. Ayan. Heaven bound. So, on this topic, mga kapatid, mapapansin natin talaga yung imagery ng sports dahil may binabanggit dyan na mga kabigatan na dapat na alisin sa katawan. Di ba ganyan po sa sports? Ang mga atleta, ang mga runners especially, bagamat sila ay naglalagay ng mga weights. Ayan, may mga players tayo dito, may mga varsity player tayo dito. Si Kiel, si Iris. Gumagamit sila ng mga weights sa kamay, sa paa, gaya po niyan, para gumangang katawan, lumakas ang katawan, bumilis ang takbo, tumaas ang lundag, at maging maliksi, maging preparado sa sasalihang competition o contest. And yan ang pag-uusapan natin today on our passage, which is about our race sa buhay na ito. Whether we believe it or not, tayo po ay nasa isang karera. Kung tayo po ay mananampalataya na ni Kristo, meron po tayong track na dapat takbuhan, lakaran, at yan po yung ninanais ng Diyos para sa po sa atin. Nais paalala ng Diyos na sa takbuhin na yan, bagamat qualified po tayo as runners, kailangan nating sumunod sa mga rules, sa mga guidelines, at nire-remind tayo ng Panginoon today on how we be able to reach that goal, to win the prize sa atin pong takbuhin na ito, inilagay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, my interrogative for today is this: what are the 3 important approaches that encourage you and me, the people of God, the believers of the Lord, to endure and keep on running? Ang una po is to look at the winners. Sa verse 1 ng ating passage, sabi po doon, may mga clouds of witnesses. So yung mga witnesses na yan ay ancient saints, Old Testament prophet, patriarchs, people of God, men and women of God, tinawag ng Diyos, kinausap ng Diyos, ginamit ng Diyos, naglingkod sila sa Diyos, namatay silang may pananampalataya, napakalakas at napakatatag na pananampalataya. They were blessed by God. At ngayon, nandun na po sila sa bosom ng Panginoon in that heavenly city na ipinangako sa kanila
at sila po ay inaaliw na ng ating Panginoon. At sila po ay tinatawag ng Scripture na heroes of faith, at ang ginamit ko po in the word na witnesses ay winners. Winners. Mga mananagumpay na naglingkod sa ating Panginoon. So, ang mga great cloud of witnesses o winners na to, yung tinatawag po sa Hebrews 11 na tinalakay po natin last Sunday, sa verse 4 ng chapter 11 hanggang 38. Marami-rami po sila, di ba? Inisa-isa natin. Kaya inabot tayo ng 3 oras yata sa preaching. Sabi ng iba, Pastor, ang tagal nyo nag-preach. Kasi dati-rati, 3 lang po yung points nyo. 6. Ayan, medyo marami yata na. Sino po yung mga nainip last time? Ayan, naging impatient. Ayan. Kasi sa atin pong topic, meron pong pagsamo ang writer ng Hebrews about being patient and being enduring at ang pagiging mapagtiis sa takbuhin na binigay ng Panginoon sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. So, the great cloud of witnesses, those heroes of faith in chapter 11, at tinawag ko pong winners ngayon, ay hindi po natin maaikukumpara sa mga kagaya po ng mga spectator sa isang coliseum, stadium o sports arena na sila po ay nakamasid sa mga players sa baba at may ina-expect po silang magiging mga kaganapan, contest, competition, and of course, yung awarding sa mga winner. Dahil ang mga clouds of witnesses po na to, mga winners na kinomend ng Diyos in chapter 11 because of their great faith. Kaya tinawag silang heroes of faith, ay hindi po natin pwedeng isiping nandun na sila sa langit ngayon at nakatunghay po sa bawat isa sa atin at pinapanood ko ano po ang ating mga ginagawa. Kundi, sila po ay nagwi-witness sa atin. Sila po na nababasa natin sa Scripture, sa Old Testament, sa Hebrews 11 at sa ating passage na sinasabing clouds, many clouds of witnesses o winners na naglingkod sa ating Panginoon ay nagiging saksi po sa ating mga buhay sa biyaya, grasya, pagpapala, pag-iingat, patnubay, pagtuturo, provision ng Diyos sa atin na mga mananampalatayang nabubuhay in this modern time. Tayo po mga kapatid ay meron pong makukuha na malaki pong encouragement sa buhay po ng mga clouds of witnesses na to. Mga winners na dapat po nating tignan in the Scripture who are martyrs by nature in their lifetime. Nung tinawag sila ng Diyos, naglingkod sila even to the point of death. Yan po yung matindi nilang kinaharap na challenge aside from persecution, opposition, hardship, rejection, imprisonment, a lot more. Dinanas po nila, maaring dinanas sila. Pero ang pinakamatindi ay yung kamatayan. And they were able to serve God, exercise their great faith. That is why kinument sila ng Diyos in chapter 11 as heroes of faith because kinaya nila na ialay maging ang kanila pong buhay para lang maglingkod sa Diyos, sundin ang kalooban ng Diyos, ipakita ang kanila pong hindi lang katapatan, kundi pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So nagsisilbi po sila sa ating panahon. Ito po, minsan pa, nababasa natin sila, nabubulay natin sila, pinapaalala ng Diyos ang kanilang mga buhay sa atin, na sila ay nagiging saksi. Na ang Diyos, mga kapatid, sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating ito, kagaya rin nila, may takbuhin ay hindi papabayaan ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka iiwanan ng Diyos, tuturuan ka ng Diyos, susuplayan ka ng Diyos ng iyong pangangailangan. Pagagalingin ka ng Diyos not just physically, even so, spiritually. Sapagkat tayo po, on our own, meron tayong mga limitations, mga weaknesses, shortcomings, tendency magkasala, mag-deviate, sumoy sa kalooban ng Diyos, lalo na kung tayo po ang nasusunod sa ating buhay at hindi po ang ating dakilang Diyos. So, tayo po mga kapatid ay nire-remind ng Panginoon today based on His Word about one of the best ways to develop endurance and encouragement, and that is to
to look to those people, men and women of God, Old Testament saints, heroes of faith, na binabanggit po sa ating passage na magsisilbing encouragement po sa atin. Kalakasan natin sa atin pong buhay bilang Kristiyano sa takbuhin na inilatag ng Diyos sa ating mga buhay para po tayo maging mga mananagumpay. Amen? Para hindi po tayo maging talunan, para hindi po tayo maging buntot, kundi ulo. Are you with me, people of God? Can we say amen to that? So, ito po ang dahilan kung bakit po tayo pinagpapala ng ating Panginoon. For Him to be glorified sa ating buhay. And one way, lalo na sa panahon na tayo po ay nabibigatan, nanghihina, nawawala ng pag-asa, di po ba lumalamig, o ayaw man natin pero nagde-debate na tayo sa track, sa kalooban, utos ng Diyos na sinasabi niya sa atin, ipinahayag niya sa atin, tinuro na, ipinapaalala, and yet wala tayong lakas. Hindi natin magawa. Or directly, intentionally, sinusuway natin na kalooban ng ating Panginoon. So, one of the best way to be encouraged, to be empowered, is to look at those witnesses, to look at those winners na sinasabi ng Panginoon, tinawag niya, pinili niya, naglingkod sa Kanya hanggang kamatayan. Nagpakatapat sa Kanya hanggang kamatayan. Ang pangalawa na dapat nating maging encouragement, mga kapatid, like these people in the Bible na sa Diyos ay nakakilala, naglilingkod, nagnanais makasunod, is not just to look at those winners, but to look at ourselves. To look at yourself. To look at myself. To look at yourself. Kasi sa verse 1, sa pangalawang phrase, ganito po yung nakasulat, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. May binabanggit po dyan na let us throw off everything that hinders, mga sagabal, nakakabigat, kasalanan na nagagawa o kung saan ang tao, mananampalatay, entangled o nagiging habit niya ang mag-commit ng kasalanang ito. At sabi diyan, let us run. So, ang author ay nagsasabi, isinasama niya ang kanyang sarili sa mga readers niya on this passage na dapat meron siyang tignan sa kanyang sarili, makita sa kanyang sarili, siyasatin sa kanyang sarili, ma-diagnose sa kanyang sarili na mga sagabal, balakid, hindrances, more so kasalanan. Alam niyo po, somehow, we could enumerate hindrances, obstacles, baggage, kabigatan, hadlang na meron tayo para tayo po ay mag-progress, mag-grow spiritually, makapaglingkod sa Diyos, all the more magamit ng Panginoon mightily. Mga bagay o gawain na sa tingin ng maraming tao, I believe so, sa tingin din natin, ay mga mabubuting bagay, kagaya ng trabaho, negosyo, pera, pagkain, position, promotion, maging ang ulan, o mga occasions, reunions, birthdays, etc. Name it, o mga kasiyahan na by nature, mabuti naman, maganda naman, kailangan ng bawat isa sa atin. Blessing po yan sa atin. Pero, minsan madalas, nagiging dahilan, nagiging pabigat, nagiging balakid, nagiging hindrance para tayo po ay lumago, makasunod at makapaglingkod sa ating Panginoon. Those are called at times weights. Pabigat. Di ba? Sa illustration ko kanina, isang taong naglalagay ng pabigat sa kamay, sa paa. Ayan. Maganda yun, mabuti yun. In preparing for a competition, for a contest. Pero, pag nasa actual na contest, competition, dapat wala na yung pabigat na yon. Are you with me? Kasi, it will surely slow down the athlete, the player. Diba? Hindi na dapat. So, same is true, mga kapatid. Minsan, ito po yung mga hindrance sa ating buhay.
umulan ng konti, hindi na makasimba. Pag walang pera, may problema, hindi makasamba sa Diyos, hindi makadalo ng gawain ng Panginoon. Pag may mga opportunities, inuuna ang opportunity kesa sumamba paglinggo sa Panginoon. Every day, pwedeng i-forsook yung Bible reading, prayer, in lieu of someone na pinapahalagahan natin, especially activities, pleasure natin, to the point, hindi na natin masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Pagkita ng pera, pagiging successful na empleyado, yung paghabol sa promotion, pagkita ng malaking pera sa ating negosyo. Minsan nga, pati pagkain hindrance natin yan, di ba? Bagahe yan, pagka masyado tayong after sa pagkain, sa pera, sa damit na magaganda, sa mga gadgets, sa mga material things in this world, pwede na maging dahilan para hindi po tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo makapaglingkod, hindi po tayo magamit ng Panginoon, hindi po tayo mapagpala ng Diyos, hindi po natin matanggap ang mga blessing ng ating Panginoon. Hindi natin mag-glorify ang Diyos. Pero sa ating passage, most probably, ang sinasabi po dyan na sin that entangles God's people was no other than the sin of unbelief. Pakisabi nga po natin, unbelief. That is faithlessness. Kawalan ng tunay, buhay, na pananampalataya sa Diyos. Unbelief. Because in Hebrews 11, and even in chapter 12, binabanggit po dyan yung naging dahilan kung bakit po may panahon na hindi po nagtagumpay ang mga anak ng Diyos. Especially ang Israel. They were not able to enter God's promised land. Because of what? Because of unbelief. Kaya kahit na tayo, kung merong tao na walang personal, tunay na pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, maliligaw siya. Hindi niya alam ang dapat niyang lakaran. Hindi niya masusumpungan ang kalooban ng Diyos. Hindi niya magagawa ang kalooban ng Diyos. And if ever, ikaw, ako, lahat tayo dito nananampalataya na sa Panginoon, and yet, we come to a point na tayo nag-deviate, tayo ay nag-disobey, tayo ay may hindi sinunod na kalooban ng Diyos, it's the same. It's the same condition na tayo po ay nagkakaroon o nakakagawa o nakakapag-manifest ng unbelief. Hindi lang sa Diyos, hindi lang sa Kanyang salita, kundi sa Kanyang banal na kalooban sa ating mga buhay. Kaya nga po, tayo ay mahal ng Diyos, kaya niya tayo pinapaalalahanan every now and then, especially from His Word today, na whatever those baggages, hindrances, mga weights na dala-dala natin, pumipigil sa atin para masunod natin ang kalooban ng Diyos, mapasaya natin ng Diyos, maluwalhati natin ng Diyos, tayo po'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Especially the sin of unbelief. Kasi we must admit, even Christians, even as Christians, tayo po ay ang laki ng tendency talaga na minsan hindi lang makalimot sa pangako ng Diyos, kundi wag itong panghawakan. Huwag itong i-claim sa ating buhay. And ang resulta is that tayo po ay nagiging mahina, malamig, at unproductive, at hindi tayo makasunod o makabigay ng glory sa ating Panginoon because of unbelief. Yan ang dahilan kung bakit ang Israel ay hindi nakapasok sa promised land at first. At nung naroon na sila ay pinalayas, sila ay nakubkob, sila ay na-captivate. At yan po ang nangyayari din, spiritually speaking, sa buhay ng isang mananampalataya sa kapanahonang ito, in this modern time. Na because of unbelief o disobedience, because of a lot of ini-entertain sa sarili, sa isip, sa puso, sa buhay na ito, bagamat magagandang bagay, nagiging dahilan para hindi natin mapasok
ang kabanal-banalang presensya ng Diyos. Hindi po natin matanggap mula sa Diyos ang ating mga pamana in this life. Spiritual inheritance, mga spiritual blessings, spiritual enabling, spiritual enlightenment, spiritual victories na inilaan ng Diyos para sa atin. Nadidefeat ang pagpapala na nilalayo ng Diyos may ibigay sa kanyang mga anak because of unbelief, because may bagahe, because may mga hindi maisuko sa Panginoon, merong mga hindi maikumpisal, merong mga hindi inaamin na kasalanan, merong mga gawaing hindi ayon sa kalooban ng Diyos na ninenurse, nakaharbor sa puso, inaalagaan, bine-baby, at ine-enjoy at the moment instead of committing to God, surrendering that hindrance, sin of unbelief sa ating Panginoon. So, ang faith, mga kapatid, na kinumed ng Diyos sa buhay po ng mga heroes of faith, ang faith na iko-commend ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay napaka-importante na buhay na pananampalataya, nagliligtas na pananampalataya, pananampalatayang lumalago, nag-grow, nagmamature, at pananampalatayang kahit subukin ng mga malalaking pagsubok o challenges ay hindi natitinag. Dahil sa pananampalataya, I remember si Peter, he was able to walk on the water because of faith. Amen? A lot of people in the Bible, servants of God, nakagawa ng mga mahimalang mga gawain because of faith. Because of faith. Andiang nakapagpagaling ng may incurable disease because of faith. Andiang nabuhay ang patay because of faith sa Panginoon. And even the Lord, mga kapatid, nung siya'y narito sa lupa, si Jesus Christ, nag-exercise po siya ng grabing faith. At siya po ay makikita natin na dapat ding tinitignan ng mga mananampalatayang kagaya natin, not just those clouds of witnesses or winners, not just looking at ourselves, but also, most of all, looking unto Jesus as King ng atin pong buhay. Kasi sabi sa ating passage, si Jesus ang author and finisher of our faith. Kaya tayo may faith sa Panginoon ngayon. O kung gusto mo magka-faith sa Panginoon, kailangan mo lumapit kay Kristo. Manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. At siya ang naggagawad ng pananampalataya, ng kakayanang ang tao, patay sa kasalanan, magawa niyang maglagak ng pananampalataya, kumilala, sumamba, magpuri, magpasalamat, sumunod at maglingkod sa Panginoon. That is faith na nagmumula sa ating Panginoon. Ang kanyang pinasimulan sa iyong buhay, ibinigay na pananampalataya, ay nilalayo niya rin in one point of time in the future of your life, one day of your life in the future, na kanya pong kukumpletuhin at dadalisayin. So we must remember, we must be reminded na habang tayo po ay nabubuhay, ang atin pong faith ay kukumpletuhin at dadalisayin ng Panginoon pagdating ng wakas. So hanggat buhay tayo, that faith ay kailangang hindi lang ine-exercise, ginagamit, kundi kinukultivate, ine-exercise, nagmamanifest sa atin, lumalago, tumatatag, tumitibay na pananampalataya. Gaya ng isang halaman na lumalago, lumalaki, at namumunga. That is our faith. Ang faith natin ay hindi minsan lang dapat yan na ginagawa. Of course, ginawa natin siguro yan. If not all, most of us. Nung makilala natin si Kristo, inilagak natin sa kanyang ating pananampalataya at nakasumpong tayong kaligtasan sa ating naging mga anak ng Diyos tayo. Because John 1:12 said, to all who believe in Him, to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Okay, kaya ang mga katabi natin na nagawa na to, manampalataya kay Kristo, ilagang pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, ay mga anak ng Diyos na. Hindi na siya, hindi ka na anak ng dyablo, hindi ka na anak ni Satan, hindi ka na anak ng kadiliman, hindi ka na anak ng sanlibutan, kundi ikaw na ay anak ng kaliwanagan ng ating Panginoon Kristo. Those who accepted the Lord Jesus Christ, who are in the Lord Jesus Christ, ay na-transfer na from death to
to life, from darkness to light, from Satan to Jesus Christ, to God. At meron na tayong bagong position in Christ today as people of God. Pero, ang pananampalataya o pagsampalataya sa Panginoon, hindi lang minsan ang ginagawa. Ito ay dapat na ginagawa consistently. Ang pagsampalataya ay isang cycle of life, routine, at from time to time ay ina-exercise, nagmamanifest sa buhay isang Kristiyano. Hindi lang para maligtas, kundi upang ma-encourage, mag-glorify ang Diyos sa kanyang buhay, upang magawa niya ang kalooban ng ang ating Panginoon. So, may pangyayari in the Old Testament time na nung ang mga Israelites ay nagkaroon ng unbelief, sumuhay sila sa kalooban ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng plague sa kanila. Marami ang namatay sa tuklaw ng ahas. Pero the remedy na binigay ng Diyos kay Moses is siya ay gumawa ng tikin o brazen serpent. Alam niyo yung emblem o symbol, logo ng mga doktor? Ayan. Diyan po nila yun kinuha. Yung parang ahas na nakapulupot sa pole. Ayan. Na ang sino man na tumingala dyan, tumingin dyan, kung sila'y nakagat ng makamandag na ahas, ay hindi mamamatay. Sila ay maliligtas. So, ito po ay may kinalaman sa atin pong passage na binasa. Ang sabi po dyan, fix your eyes unto Jesus. So, kung paano yung mga Jews, Israelites, nung matuklaw ng ahas, mamamatay talaga, walang pag-asa, pero nung tumingin doon sa brazen serpent, naligtas, nabuhay, pinagpala ng Diyos. So it's the same. Kung makikita natin ang katotohanan ito sa ating passage, fixing our eyes on Jesus, may salvation, may kaligtasan ng kaluluwa. And if ever nagawa na nating maglagak ng pananampalataya kay Kristo once in our lifetime, kung nung ikaw ay nampalatay 5 years ago, 10 years ago, 3 years ago, 3 months ago, ikaw ay may kaligtasan na ng iyong kaluluwa. Pero hindi po doon nagtatapos, sapagkat it's so important na tayo po ay hindi lamang po mag-exercise ng faith, kundi lumago ng lumago at lalo maging dalisay ang atin pong mga pananampalataya sa atin pong Panginoon. So looking unto Jesus means healing, salvation, through faith in Jesus Christ. So ito po ay dapat palagi, consistently, regularly, daily na ginagawa ng mga mananampalataya towards God. Lalo na kapag may mga trying situations, may mga challenging situation, may temptation, may panghihina, may panlalamig, meron kang parang tendency to give up and to surrender, sumuko na, wag nang maglingkod sa Diyos, wag nang sumunod sa Diyos, tumalikod na, tumigil na sa pagdalo, sa pagpipray, sa pagbabasa ng Bible, sa pagsunod sa kalooban at utos ng Panginoon. We need to look unto Jesus. Amen. We have to focus our eyes unto Jesus, our King, Christ, our King. Magandang example, pinakamagandang example si Jesus Christ. Dahil nung narito po siya, nag-exercise di siya ng pananampalataya. As God, man incarnated, nag-exercise pa rin siya ng faith. Di ba? Kaya nga siya ay palaging nananalangin sa Ama. That is faith. May panahon pa nga na grabing exercise of faith ang ginawa niya dahil sabi niya, bagamat sa isang prayer niya, Lord, kumari lang, alisin niyo po sa akin ang sarong ito, yung kanyang kamatayan sa krus. But not my will, but your will be done. Amen? Grabbing faith po yun. Nasabi na ba natin sa ating buhay yan? Na may gusto tayo, may naisip tayo, may ina-ambition tayo, pero may nakikita tayo na danger and somewhat maglalayo sa atin sa Panginoon. And we pray hard and
we we told God na, Lord, not my will, but your will be done. Amen. That we are willing na hindi masunod yung gusto natin, kundi ang masunod ay ang kalooban ng Diyos. Kahit pa ito ay magre-require sa atin ng grabing sakripisyo, kalugihan, insult, rejection, persecution, opposition, o kahirapan, even so kamatayan, ay so be it. Ayan. May mga bahagi ba ng ating nakaraan na may gusto kang gawin na kalooban ng Diyos, gusto maglingkod sa Diyos, gusto mo sunod yung kalooban ng Diyos, pero mapanganib yung lugar na pupuntahan mo kasi infested na mga Abu Sayyaf, mga kidnap for ransom group, o kaya isang kalyehon na pag pinasok mo to share or to visit someone na mananampalataya, to empower them, to encourage them, or to evangelize those people, pero puno ng mga medyo halang ang kaluluwa, Islam areas, hindi naman lahat, squatter, hindi naman lahat, pero somewhat medyo may pagkadelikado kasi iba ang kaisipan at buhay ng mga naroroon, karamihan. So may peligro. And yet, you pursued obeying God's will in your life. Even if ikaw ay manganib, mapahamak, ikaw ay mahirapan, mabigatan, malugi, maabala, so be it. Because of faith, nagawa natin ang kaloobang ito ng ating Panginoon. So, mga kapatid, si Jesus kahit na-persecute, kahit hindi siya kinilala, kahit siya ay hindi po pinahalagahan, pinatay pa nga siya eh. Pero nagpakita siya ng grabing pananampalataya sa Diyos. To the point of death. Siya po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang tinignan po niya ay yung future glory na inihanda ng Ama para sa Kanya. Ang trono ng Diyos, ang maluwalhati na pagpapala ng Diyos sa Kanyang buhay bilang begotten Son of God. Ang kingship, ang rulership into all the world, ang dominion, past, present, and future, ay tinignan ng ating Panginoon. Masunod ang kalooban ng even to the point of death. Ganyan ang ginawa po ng mga ancient saints, mga Old Testament great men and women, mga heroes of faith. Kahit ikamatay, sila po ay sumunod, naglingkod sa Diyos, nag-exercise ng pananampalataya. Ikaw, kapatid, naranasan mo na ba yan? Na para kang nire-require na itaya mo ang buhay mo para lang masunod mo ang kalooban ng Diyos. Itaya mo ang iyong karir para lang mapatunayan mo ang pananampalataya mo. Itaya mo ang iyong pangarap para lang mapatunayan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating passage, sabi nung writer, hindi nyo pa nasubukan na magtigis ng dugo para maglagak at mag-exercise ng pananampalataya. Di po ba marami sa ating hindi sa ating bansa? Hindi naman tayo papatayin pag tayo nampalataya kay Lord. Unlike in the Old Testament times, in Bible times, ang sumampalataya kay Kristo ay nangangahulugan ng kamatayan. Dahil ang authorities, ang religious leaders, ang mundo, ang mga tao ay hindi po kumikilala sa Panginoon. Hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya grabe ang persecution, ang opposition, at may dumadanak talagang dugo kapag sila ay sumampalataya o naglingkod sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang pananampalataya, ang nagbigay sa kanila ng kakayanang sumunod, nagbigay sa kanila encouragement, magtiis, mag-endure sa lahat ng mga pasakit, mga problema, kabigatan, ng mga threats, mga iba't ibang mga trials along their way, in their lives. Kaya nga po mga kapatid, napakaganda na tayo kapag ka nakakaranas ng mga mabibigat na pagsubok, mga hindrances, mga somewhat hindi natin makayanan, hindi natin kakayanin na mga hadlang, tumingin tayo sa ating Panginoong Jesucristo at makakakuha po tayo ng encouragement. Tayo po ay ma-empowered. Tignan natin mga kapatid kung ano ang magiging resulta pag tayo po'y nanampalataya. Just like the Lord Jesus Christ. Alam niya
na kailangan niya manampalataya sa Ama, sumunod sa kalooban ng Ama, na bagamat siya'y nire-require ng Diyos na maging lamb na iaalay sa katayan, sa krus, is that naniniwala siya ay mabubuhay mag-uli. Ayan, tayo ba naniniwala? Mamatay man tayo, mabubuhay tayong muli. Lahat na nampalataya kay Kristo. We must believe on that. We must claim that. That has to be our faith. Kaya nga kung faith mo na pag namatay ka, mabubuhay ka uli dahil mananampalataya ka ni Kristo, you will never fear death. Hindi ka na matatakot eh. Kasi ang kamatayang pisikal, kung ganon, ay pansamantala lang sa'yo. In fact, it's a doorway to an everlasting life. Ang physical death ay pintuan para sa isang walang hanggang buhay. Saan? Hindi sa impyerno para sa mga mananampalataya, kundi sa bosom, heavenly city, langit, kingdom, o presence ng atin pong Panginoong Jesucristo magpasawalang hanggan. So tayo po mga kapatid ay blessed today to be reminded by God's Word on this topic na pinamagatan ko po na keep on running, endure, magpatuloy sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa Diyos, nang may pananampalataya and may pagtitiis. Kasi talagang pine-permit ng Diyos na ang ating mga pananampalataya masubok, dumaan sa apoy, sa mga liliglig from time to time. Are you with me? Pero may clouds of witnesses tayo, winners, na pinagpala, nagtagumpay, nakuha nila yung prize ng kanilang paglilingkod sa Diyos kahit sila ay nangamatay at hindi nila narating yung promised land, hindi nila in their lifetime nakita yung heavenly city, pero kinument sila ng Diyos at narating nila after their life in this world, ang heavenly city na ipinangako ng Diyos. So tayo po, it's the same. We are encouraged by God to endure, to be patient, to be sacrificing kapag kami mga mabibigat na hadlang. And most of all, kung may nakikita tayo sa ating sarili na mga hadlang within us, inside of us, nagiging ginda natin, nagiging kaisipan, nagiging habit, lifestyle, way of life natin na hindi na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So we must keep ourselves running our race, ang ating pananampalataya. At meron po akong nabuo na alliterated acrostic sa atin pong passage. Sino po nakasunod? Meron po ba? Sino? Meron? Ano? Ano pa yun? 3LA ba yan? 3L. Okay, tama yon, 3L. 3L. Sino pa po ang may nakita? Nakasunod sa acrostic natin o alliteration. Dito, meron ba? Okay, kasi nilalayo natin to in God's grace, God's will, para hindi lang po natin masundan yung atin pong discussion, kundi para mas madali nating maalala, ma-memorize yun pong mga tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Okay, ayan. Okay, 3L. Tama, no? Yan ang alliterated point natin, 3 L. Ang acrostic word natin is law, lay, and luck. Na ang ibig sabihin ay look at winners. Amen? Look at winners. Number 2, look at yourself. And the last but not the least, look at Christ King. Okay. So, mga kapatid, ito pong mga katotohanan ito ay napaka-importante sa ating buhay. Dahil kahit na tayo po ay believer na, naglilingkod kay Lord, we're still subject to purification, testing, trials, pruning ng Panginoon. And most of all, as human being na nasa laman pa din, na bagamat ang ating espiritu malakas because of the Word of God, because of God's Spirit, and yet, may panahon pa rin talaga na nakakaisip tayo ng masama, nakakagawa tayo ng masama, at direkta pa nga, intentional pa nga minsan. Di ba? At may tendency po tayo mag-give up, sumurrender, o balikan kung ano yung dati nating ginagawa, somewhat worldly, unacceptable to God, in contrary sa kalooban ng ating Panginoon. So, I propose
Things to do po natin today is that don't look back and go back. Because we have a future hope. Ang atin pong buhay in the past, puno po yan ng mga setbacks, failures, mistakes, sins, madidilim na karanasan, ginawa sa atin, nagawa natin, intentionally, unintentionally, na kapag iniisip mo palagi, binabalik-balikan mo, somewhat baka maghahatid sa'yo ng kalungkutan, panghihina, pwede kang maparalyze, na sa buong maghapon, baka hindi ka na makakilos, maging matamlay ka na, at mawalan ka na ng ganang mabuhay, not just for that day, but for the rest of your life. And there are tendency na kapag palagi po nating binabalikan ang nakaraan, na in-enjoy natin, ay magdesisyon tayong balikan. Ang dating buhay, ang lumang buhay, ang daan na tinatahak ng napakaraming tao, gustong-gustong lakaran ng maraming tao, yung maluwag na daan, di ba sa Bible, yan po yung sinabi ng Panginoon. Makitid ang daan papunta sa Panginoon, sa langit, sa kaligtasan. Pero napakalapad ng daan tungo sa kamatayan, tungo sa impyerno, tungo sa kay Satanas, sa kalooban ng dyablo. At ang dami-daming doon ay pumapasok, lumalakad, dumadaan. Kasi easy way eh. Yung bang pag siya ay nag-iinom at malakas uminom, di ba? Okay siya at approve siya. Hanga sa kanya yung kanyang mga kainuman. Kung dalawa asawa niya, tatlo, aba, machong-macho yun. Sikat yun. Kasi gwaping, maapil, madiskarte, di ba? Ganun ang dating eh. At marami ang gustong-gusto mamuhay po sa ganyan. Patuloy na paglakad hindi sa track, daan na ibinigay ng Panginoon, kundi sa mga makasanlibutang gawain. So never look back. Kung meron tayong past life na naghahatid sa atin ng misery, kalungkutan, panghihina, disappointment, discouragement, most of all, never ever go back even to that religion na nakagisnan natin, matagal nating in-embrace, matagal nating pinractice. And we found out na ang nakapagliligtas sa kaluluwa ng tao hindi relihiyon, kundi relasyong personal sa Panginoong Hesukristo. I remember the thief on the cross, kasama ng Panginoon napako. Wala pong religion yung sumampalataya kay Kristo dun eh. Ang sabi lang niya, Panginoong Jesus, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. They were near death. Mamamatay na sila because that crucifixion is capital punishment. Alam nung kriminal, mamamatay na sila. Lahat sila alam nila. But this criminal told the Lord Jesus Christ, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumampalataya sa kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. And the Lord Jesus said to him outright, immediately, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Nasa ng relihiyon doon? Siya ba'y nag-iglesia? Siya ba'y nagkatoliko? Siya ba'y sumapi sa Jehovah's Witness? Siya ba'y nagdating daan? Name it. Wala po. So in the whole Bible, what saves souls, people, ay walang iba kundi ang relasyon, pananampalataya sa Diyos, manlilikha, Panginoong Jesus, nagkatawang tao, namatay sa krus para mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Na kapag sinampalatayanan, ay merong buhay na walang hanggan, may buhay na mababago, may buhay na magiging kasiyasiya, kalugod-lugod sa Diyos, kagamit-gamit sa Panginoon, pinagpalang buhay, and most of all, a future hope. Walang iba kundi ang heavenly city, ang bosom ng Diyos, ang presence ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, there, beyond the blues, forever and ever, to those that believe and serve and worship God. Can we say amen to that? Ikaw ba'y meron ng citizenship in that heavenly city? In that heavenly country? Kung saan naroon ang Panginoon ngayon, nakaluklok sa trono, naghahari, nag-a-administer, hindi lamang sa mga naroroon na mga spiritual beings, mga believers in the past na nangamatay na kasama ng Diyos,
man din, nag-administer ang Panginoon ng pagliligtas, pagpapala sa mga taong nabubuhay pa in this world. In your life, in my life, nagliligtas, nagpapala, nagpapalago ng pananampalataya, nagsusupply ng Panginoon kahilingan ng kanyang mga anak, most importantly. So, don't look back and go back. We have a future hope. Sabi sa katabi mo, huwag kang susuko. Patuloy ka lang. Huwag kang susurrender. Huwag ka nang babalik sa dating buhay, sa lumang buhay na full of uncertainties. Hindi si Kristo ang hari, hindi si Kristo ang sinusunod, pinaglilingkod na susunod sa ating buhay, kundi ang ating mga sarili. Amen? Sabi nga sa Bisaya, padayon lang. Hindi po ako Bisaya, pero salamat, natutunan ko po yan sa mga missions. Padayon lang, patuloy lang. Huwag po tayong titigil, huwag tayong babalik sa kung saan kalagayan natin, lugar, kaisipan, buhay, grupo, trabaho na naglalayo sa ating Panginoon. Nagiging dahilan para hindi po tayo maging mga godly o blessed na anak, lingkod ng ating Panginoon. So the last but not the least, things to do po natin today, I propose, follow Christ's example and look ahead by faith. So aside from the clouds of witnesses, ancient heroes of faith, mga kinumed ng Panginoon na men and women of God na nag-exercise ng faith at pinagpala ng Diyos, nakatakbo ng matagumpay sa kanilang karera, narating yung finish line, na kuha nila yung prize ng Panginoon sa kanilang buhay. This is what they did. They obeyed and followed the Lord Jesus Christ. Example. So ang Panginoong Hesus natin, nung narito sa lupa, ano po yung ginawa niya? Di ba, nagpakababa po siya. Naglingkod po siya. Siya po ay nagsakripisyo. Siya po ay sumunod, nagpasakop sa kalooban ng Ama. A lot of examples ng ating Panginoon na worth it na sundin. Of course, mga kapatid, setting aside yung mga examples ni Lord na hindi naman iniuutos ng Biblia o ng salita ng Diyos na sundin natin. Gaya ng si Kristo, hindi nag-asawa, baka hindi ka na rin mag-asawa, pero gustong-gusto mag-asawa, ha? Wala pong explicit na command ang Panginoon Hesus na, ako hindi nag-asawa, ha? So, wag din kayo mag-asawa. Wala pong ganun. Amen? Parang marami natuwa, okay. Diba? Si Lord, ang suot niya nung nandito sa lupa, ang haba-haba. According to scholars, mahaba buhok. Diba? Kaya dapat, ganun din ating kasuotan, ganun din haba ng balbas natin, buhok. Magpapako din tayo sa krus, wala pong explicit na command na gayahin natin siya in that area. Amen? We must remember, hermeneutically speaking, kapag walang direct command ng Bible, such as do not steal, do not commit adultery, do not murder, explicit po yun. Command talaga, yun po yung ating susundin. Pero pagka implicit, wala pong command, pwede mong gawin, pwedeng hindi. Amen? Okay, nasa Bible ba yung pag-aantanda? Wala po. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Are you with me? Ayan. So, what we should follow are the examples of the Lord na worth it sundin, explicit na command niya, example niya nung siya narito sa lupa, ginawa niya. Naglingkod. Sabi sa katabi mo, maglingkod ka na. Amen? Nagpakababa. Kaya wag na tayong magmalaki sa ating mga sarili, wag natin pagyabang ang ating mga kakayanan, ating accomplishment, ating diploma, ang ating resources, ang ating kagandahan, kagwapuhan, kaseksihan. Amen? Okay. Let us follow Christ's examples na by nature biblical and God-glorifying at magbibigay talaga sa atin ng kalakasan, pagpapala, pag-asa kapag ka atin pong ginaya o sinunod. Ang Panginoong Hesus po ay naging instrumento para marami po ang makakilala sa Diyos. So, pwede po natin siyang gayahin sa kanyang ginawang pagmimisyon, pag-share ng revelations of God, ng salita ng Diyos na ikaliligtas ng mga kaluluwa ng tao. So,
we have a lot more to say about the Lord's example, and we have no time for that. Pero ang Holy Spirit ay, I'm sure, nakapagtanim na po ng mga seed sa ating puso, mga katotohanan, salita niya, kalooban ng Diyos, na today, in-encourage po tayo ng ating Panginoon na wag po nating iset aside, wag nating isa-isang tabi, wag po nating kalimutan, wag nating pabayaan. Ma-encourage po tayo if ever na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, medyo nagda-doubt na tayo, naiinip tayo, tayo po ay nagiging impatient na, o parang na-attract na tayo na ang gawin ay hindi na po yung inuutos ng Diyos sa ating buhay. We must follow, obey, fix our eyes on the Lord Jesus Christ, the finisher, author, and perfecter of our faith. Why? Because sa pagtingin natin kay Kristo, hindi lamang po may encouragement, kalakasan, pag-asa, kundi tunay na meron pong reward. A rewarding life, a blessed life, and most of all, an eternal life. A wonderful life, not just here on earth, lalong-lalo na po sa piling po ng ating Panginoon time comes. So, on this topic, mga kapatid, endure. Tayo po ay in-encourage ng Panginoon through His Word. Magtiis, manampalataya, magpakatatag. Huwag po tayong mag-deviate, huwag po tayong sumuko, huwag tayong sumurrender, huwag tayong bumalik sa dating buhay, sa dating gawain, sa dating pagkatao, sa dating kalikuan. Are you with me? At ipagpatuloy po natin ang pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon by faith. By faith. By faith alone. All for the glory of our God. Let's rise up. Tayo po ay manalangin, lumapit sa Diyos, magpasalamat, manampalataya, magbalik loob, magpakababa sa pamagitan po ng awiting ito na pangungunahan po ng ating music team. Pananampalataya na hinahanap ng Diyos para sa kaligtasan ng kaluluwa. Pananampalataya na nakaka-glorify sa Diyos kapag ka atin pong ine-exercise, nag-grow. Pananampalataya na kailangan po nating i-exercise lalo na sa panahon ng mga pagsubok ng buhay. Let's come to God in prayer. Panginoon, narito po, Panginoon, yung mga anak na somewhat nasa right track, tumatakbo na po sa karera na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, na niremind niyo kami about our calling. And that is to live with you, to do your will, to abide in you. Ano man ang hadlang, pagsubok. Most of all, Lord, we pray. Grant us, Lord, ng willingness, enabling. Hindi lang malaman na inyong kalooban, kundi masunod po ito because there are times, Lord, hindi namin magawang kalooban nyo at ang nagagawa po namin ay aming mga sariling kagustuhan. Forgive us, Lord. Purify us, Lord. Empower us, Lord. Lead us, Lord, unto your sovereign will. Enlighten us. Empower us. Transform our hearts, our lives, Panginoon. For apart from you, we can do nothing, Lord. Sapagkat kung paanong hubad kami't walang dala na ipinanganak sa mundong ito. Lahat ng meron kami, meron sa mundong ito, temporary, may uncertainties, hindi mapanghahawakan, hindi masasandigan, wala pong eternal relevance and value. Pangsanlibutan lamang. Kayo lang, Panginoon, ang mananatili magpakailanman. Ang inyong mga spiritual riches, inheritance na nais nyo pong maipamana sa amin through faith. Ang mananatili magpakailan-kailan paman. Lalo na ang inyo pong mga salita at pangako. Sapagkat kayo po ay tapat, makapangyarihan, may kakayanan, gawin kahit ang imposibleng mga bagay.
tuparin ang inyo pong salita't pangako. Gaano man po ito kaimposible. Sa mga nananampalatayang naririto, the Lord be with you. Pour out your hearts unto Him. Commit to Him everything. With faith, humility, dependence, trust, and thanksgiving. To those whose heart uncertain sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang Panginoong Jesus, ang daan, ang katotohanan ng buhay. Sinabi niya, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Jesus said. I pray for each one of us, naririto Panginoon. Nalalaman niyo po ang kalagayan sa buhay, immediate needs, weaknesses, limitation, pangarap, desires, prayers. Oh God, our God, faithful, generous, source of every good things in this life and beyond, we come to you by faith, believing that you are our Creator, Savior, Redeemer, Deliverer, Sustainer ng lahat ng amin po mga pangangailangan in this life. Kayo na pong bahala. We commit to you everything. We commit to you our lives. It's yours. Take it and use it all for your glory. This is what we ask and pray in the name of your Son, Jesus Christ. And we say, Amen, Amen, and Amen.